Pag-uusapan naman natin ngayon mga boss, etong command na circle at saka etong mga options niya, no? Meron siyang options na 2P, 3P, and TTR. Kung magta-type ako ng circle, i-type lang natin yung C, then enter. Kung titingnan natin, meron siyang options, eto, 3P, 2P, and TTR, o yung tinatawag na tangent, tangent, radius. Ayan yung pag-uusapan natin ngayon mga boss kasi napaka-importante ng options ng circle na yan, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung options na yan. Umpisahan po natin dito sa 3P, no? Kung magko-command po pala tayo ng circle, pwede nyo pong i-type na circle, no? Or ang shortcut command niya ay C. Then enter. Tingnan natin sa command line, meron tayong nakikita rito 3P, 2P, and TTR, o yung tinatawag na tangent, tangent, radius na option, no? Unahin na natin yung 3P, o click lang natin yung 3P. Ang 3P, 3 point yun, no? Magpo-point tayo ng tatlo ngayon. First point, ayun yon. Second point, eto. Ang third point naman, eto naman. Ayan yung tinatawag na 3-point option ng circle, no? Circle uli, subukan naman natin ngayon, ito namang 2P o yung 2-point, no? So, dito sa 2-point, pwede rin i-type 2P. Ayan yung option na yan, no? Then enter. First point dito, ang second point sa taas. Ayun, no? So, kung diameter ang gusto nating gamitin, no? Yan yung ibig sabihin ng 2-point option, no? Pagdating naman dito sa tangent, tangent, radius, circle, tapos click natin itong tangent, tangent, radius, click, tangent siya dito, tangent siya dito sa kabilang circle, and then i-type natin yung radius. So, yung radius, halimbawa, 3 meters, then enter, ito yon, no? So, maski na isum natin ng isum ito, nakatangent yan, no? So, hindi siya lagpas dun sa mga circle na yan, no? Pero ito, ang radius ng circle na ito, kung i-dimension natin, ang radius niya ay 3. Ayan yung radius niya, no? Kung gusto naman natin gumawa ng circle dito na ang radius niya ay 2, pero tangent siya rito sa circle na ito, at saka tangent siya rito, pwede naman, no? I-type lang natin yung C for circle. Tapos, click natin yung tangent, tangent, radius dito sa command line. Tapos, tangent siya rito. Tangent siya dito sa kabilang circle. And then, type natin yung radius. Ang radius, halimbawa, nakita ko sa plano, 2 meters. O, type lang natin 2. So, etong circle na ito, tangent siya rito sa dalawang circle na yon, no? Pero, ang radius nito ay 2 meters. Kung i-check natin, click natin itong dimension radius. Click natin itong circle. Ito yon, no? Ang radius niya ay 2 meters. Ayan yung option ng circle na 3-point or 3P. Ito naman 2P and tangent, tangent, radius. Kaya lang itong circle mga boss, no? Meron pa siyang huling dalawang option aside from 3P, 2P, and TTR, no? So, pag nag-circle kasi tayo, nag-C for circle, no? Meron siyang diameter, ito nakikita natin, no? So, once na kinlik natin yung diameter option sa command, yung diameter ng circle magagawa yan, no? So, halimbawa gusto nating diameter 1.5, no? 1.5 meters. Ngayon, pag dimension natin ito, ang diameter niya ay 1.5 meters, no? Ito yung diameter. So, click. Ayun yung diameter niya. Ayun po yung isang option ng circle, no? So, meron siyang option na diameter. C for circle, click, diameter, or pwede natin i-type D for diameter. Halimbawa, diameter 2 meters, enter, ito yon, no? Pag nag-dimension tayo, ito yon, 2 meters yung diameter, no? Ngayon, pag nag-circle tayo at nag-click tayo rito, hindi natin kinlik yung diameter o hindi tayo nag-type ng D,
understood, itong default is radius yun, no? Halimbawa, nag-type tayo 2 yung radius, enter, ito yung circle na ang radius ay 2. So, check natin. Ito yung radius, click. Ito yung radius na 2 meters. So, ibig sabihin sa dalawang option na yan, pag nag-circle tayo, nag-click na tayo, meron siyang diameter na option, no? Pero pag hindi natin kinlik yung diameter, ang default niya ay radius. Ayan yung huling dalawang option ng circle, no? Aside from 3P, 2P, and TTR. Sa video natin ito mga boss, no, pag-usapan naman natin itong command na polygon at saka itong mga options niya, no, yung edge, inscribe, and circumscribes option, no. So kasi napaka-importante itong polygon command na ito mga boss, lalo na sa mga mechanical drawing, structural drawing at architectural drawing, no. Makikita natin itong mga polygon command options na ito, no. Unahin natin mga boss dito sa edge option ng polygon, no. So, kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa, no, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung edge option. Dito sa edge option mga boss, type lang natin yung pole, then enter. Ngayon, number of sides dito sa command line, mababasa natin. Halimbawa, nakita natin sa plano, dinodrawing natin, 6 sides yun. Type natin 6, no? Tapos, ito yung edge option mga boss, no? So, click natin yung edge option. Tapos, click. Kung gusto natin gumawa ng lahat ng side ng polygon natin, halimbawa, 2 meters. Type lang natin yung 2. Enter. So, lahat ng side ng polygon na ito mga boss ay 2 meters, no? Para ma-check natin, meron tayong dimension dito. Ito na lang linear muna, no? Ito yon, no? 2 meters, no? Maski na itong mga naka-slant na ito, 2 meters din yan. Pare-parehas ito, no? So, ayan yung edge option, no? Halimbawa, lahat ng side, tigwa 1 meter lang. Ulitin ko lang, pole. Tapos, merong number of sides, 6. Tapos, edge option, or type, pwede ring E, no? Type natin yung E. First point, yung second point, i-type na natin 1, no? Ito yon, lahat ng side, tigwa 1 meter lang, no? So, para ma-check natin yung dimension, kung tama, tigwa 1 meter yung mga edge. So, ito yon, no? 1 meter lang yan, no? Yung mga sides niya, no? Pare-parehas yan. 6 sides, tigwa 1 meter. Ayan yung edge option, no? Subukan naman natin ngayon yung inscribe. So, merong inscribe and circumscribe yung polygon na yan, no? So, siyempre, type natin pole uli. Tapos, number of sides, 6 din ang ilagay natin. Pero pwede natin ilagay na sides mga boss sa polygon, ha? 3 pataas, no? Ayan yung polygon, no? So, dito ilagay natin na 6 pa rin lang, no? Tapos, pag nag-click tayo ngayon dito, lalabas itong inscribe in circle at saka yung circumscribe about circle, na? So, yung inscribe in circle, unahin na natin ito. Click. Tapos, sa command line, mababasa natin, specify radius of circle, no? So, yung radius ng circle natin, halimbawa, 3. Then, enter. So, kung gagawa tayo ng circle dito, na ang radius is 3, tingnan natin kung saan yung polygon, no? Yung location niya. I-move ko lang itong circle. So, kung mapansin nyo mga boss, pagka-inscribe pala, no? Itong polygon, nasa loob pala siya ng circle. Ayan yung inscribe option, no? Subukan naman natin ngayon yung circumscribe, no? Yung circumscribe about circle o polygon uli. Tapos, number of sides, 6 pa rin, no? Ngayon, click tayo. Kung kanina, inscribe ang ginamit natin, ngayon, circumscribe about circle naman, no? Click tayo. Specify radius of circle. Ilagay ko lang rin lang 3, no? 3 meters, no? Ayan yan. Tingnan natin ngayon kung nasaan yung
circle, no? So, circle tayo. Click. Ang radius ay 3 pa rin. Ayan, na. Palitan ko lang yung kulay, no, ng polygon. Pagka circumscribe, mga boss, no, tingnan natin. I-move natin itong circle, no, na ang radius ay 3 meters sa gitna dito. Ito yung mga boss pagka circumscribe, no? Kung itong polygon, pag inscribe, nasa loob siya. Pagka circumscribe, mga boss, nasa labas naman yung polygon, no? Pero ang radius ng circle, mga boss, parehas lang yan, ha? Parehas lang 3 meters, no? Yung radius niyan, no? Ayun, no? Radius 3 meters, radius naman ito is 3 meters din, no? So, inscribe, polygon, nasa loob ng circle. Circumscribe naman, nasa labas naman ng circle yung polygon, no? Ayan yung tatlong option ng polygon, mga boss, no? So, yung edge, inscribe, and circumscribe. Pag-usapan naman natin ngayon, mga boss, itong drawing exercises natin ito. Ito pong nakikita nating drawing na ito sa AutoCAD. Dito, mga boss, no, ang una natin gagawin, gagawa muna tayo ng center line, no, ng mga circle, no? So, gagawa lang tayo ng guideline, horizontal and vertical. At ito yung magiging sentro ng mga circle natin, no? So, ima-max properties ko lang para parehas yung line type. So, ang susunod ngayon, gagawin na natin yung mga circle dito muna sa gitna, no? So, kung titingnan natin, itong circle na ito sa loob, meron siyang radius na 20 mm, no? Magsi-circle tayo, click sa intersection, pagkatapos ang radius niya ay 20 mm, no? Tapos ang susunod naman, itong circle na ito, meron naman siyang radius na 30 mm, no? Circle, click, tapos 30 mm, no? Ngayon ang gagawin natin na i-max properties natin, parehas natin yung line type, no, dito sa mga guide natin. Pagkatapos ito namang circle na nakapaikot na ito, yung butas, no, meron siyang diameter na 8 mm, 6 sila, no? So gawin natin yung isa rito sa taas, circle tayo. Tapos diameter niya, D for diameter, 8 mm, no? Sundan natin ito. Tapos change ko na rin yung color, no? Bago ko i-array. Tapos i-array na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim yan. O type natin AR. Tapos polar, o center natin dito. Number of items, 6 siya. Ayun, no? Then enter lang natin. Ang susunod na gagawin natin, ito namang circle na ito, no? Itong circle na ito, meron siyang, kung titingnan natin, meron siyang radius na 40, no? Circle, radius is 40 mm, no? Ayun siya. So, pagkatapos nito, pwede na tayong gumawa ng circle dito sa taas naman, no? Kaya lang magmula rito hanggang doon, 60 mm yung distance ng center ng circle na yon, no? So, offset tayo ng 60 mm muna. Ayun, ito yung center ng circle na ito, no? Which is ang diameter niya is 20 mm, no? So, circle, D for diameter, 20 mm. So, ito yun, no? Dalawa yan, isa dito at saka isa doon, no? Ngayon ito naman radius 18, no? So ito radius 18 yan, circle uli. 18. Ngayon itong dalawang ito, ikakopy na lang natin papunta rito, no? Parehas lang naman. Copy. Mula rito, tapos papunta ron. So ngayon, kung titingnan natin 60 plus 60, 120 ang distance niya, no? So, pwede natin i-type 120. Then, enter, pababa. Ayun siya, no? So, pwede natin i-offset ito ng 60 para makita natin kung nasa center siya.
Ayun, so tama naman siya, no? So, 60. So, pwede natin i-dimension ito para hindi tayo malito. Ayun, no? Yan yung 60 rin siya rito. 60 mm. Ayun, no? Ngayon, since nagawa na ito, pwede na natin gawin muna ito. Yan, no? Magmula rito hanggang doon, 47 mm naman siya. Offset tayo. 47. Ayun, so ito yung center niya ngayon, no? So, i-dimension natin ito, pakita natin na 47 mm ito, no? Center to center. Ngayon, ang radius naman ito ay 10 mm. So, circle tayo. 10 mm. Tapos ito naman, ang radius ay 15, no? So, circle uli. 15 naman, no? Ayun. So, once na nagawa na yung mga circle na yan, pwede na natin gawin ngayon, ito na. Itong pa-arc na ito, no? Actually, circle ito, tangent radius, na yung radius niya is 100 mm yan, no? So, circle, tangent radius, na-discuss naman natin yan. Tangent siya rito, ang radius is 100 mm, no? Then, enter. Ito siya. So, ititrim natin ngayon. Ito, dahil hindi natin kailangan ito, ito lang yung kailangan natin, na? Ayan yung circle na ito, no? Na 100 mm yung radius. Ngayon, gawin na natin itong arc na ito, pero circle, ito, na pinutol lang, o tinrim, no? So, radius is 10, no? Circle. Pagkatapos sa tangent radius pa rin, tangent siya rito, ang radius ay 10 mm, no? Ayun. So, i-trim na natin. Ayun, no? So, gawin na rin natin ito. Radius is 10, circle, tangent radius, tangent siya rito, tangent siya ron, ang radius is 10 mm din. So, i-trim na rin natin para hindi tayo malito mamaya. Ayan. So, gawin na rin natin ito at saka ito. So, 10 mm din itong mga ito, na? So, circle, tangent radius, tangent siya rito, tangent siya ron, 10 mm din. Circle, tangent radius, tangent siya rito, tangent siya ron, 10 mm din. O, saka na natin i-trim, no? So, ayan yung mga diniscuss nating command before, mga boss, no? I-practice nyo yung mga diniscuss natin yan. Dito sa mga exercises natin, magagamit natin yung mga yan, no? So, ngayon, magtitrim na tayo. Yung mga hindi kailangang arc, no? Ititrim natin. Ayun, no? Tapos, ito naman, yung nasa loob nito, ititrim na rin natin. Gagayahin natin yon, no? Boundary, ito at saka ito. Ititrim natin yung nasa loob. Ito, hindi natin kailangan yon. So, kung titingnan natin ngayon, mga boss, hawig na siya, no? Dito, no? So, kulang na lang siya ng dimension, no? So, kailangan tatama yung mga dimension na gagawin natin. Hahawig siya rito, no? So, dimension linear muna tayo. Check natin ito kung magiging 60, center to center. O, tumama siya, no? 60 mm, ayun, 60 mm. Ito naman, ang diameter nito is 20 mm, no? So, dimension, diameter, ito, ayun, so diameter is 20, dalawa yan, at saka yun, no? So, pwede nating i-edit na lang ito, no? Na-edit naman yan. Tapos, i-type natin 2 holes. Yung diameter, percent, C. Ayan, na. Tapos, 20. Ayan yan. Ngayon, ito naman, ang radius ay 100 mm. Ayun, tumama siya, no? Radius nito, 10.
tumama na naman siya. Parehas lang nito. Radius is 10 din, no? Tapos ito naman, radius 10 din, no? Radius 15. Tapos radius 18 nito. So, tumatama naman, no? Tapos ito naman, radius 30. Ayan, na? Radius 40 naman ito. Ayan, na? So, radius 40. O, i-adjust lang natin, no? Idala natin doon. Ito naman, radius 20, no? Ayun, tama na naman siya, no? So, kung titingnan natin, ito na lang. So, 6 holes, diameter 8, no? So, ang gagawin natin, hanapin natin yung diameter. Ito siya. So, double click. O, type na lang natin, no? 6 holes, diameter 8. Ayan, no? 6 na butas. Yung diameter niya, 8 mm. So, kung titingnan natin, yung mga dimension, i-check natin, no? Okay, so kumpleto na, no? Pati dimension, and then na-drawing na natin, wala nang kulang. Ang unang gagawin natin mga boss, no, para magawa ito, gagawin muna natin itong lahat ng circle sa loob, no? Ang gagawin natin, magsi-circle tayo, C4 circle, tapos click. Unahin na natin itong circle na diameter 20, no? D for diameter 20. Ayan, no? So, ito yon, diameter 20. Ang susunod, itong circle na diameter naman 30, no? C for circle, D for diameter 30 mm, no? Kaya lang ima-match properties na natin para parehas na yung line type nito. Ayan. Ang susunod, ito namang mga circle na maliliit na yon na nakapaikot dito sa circle na ito, no? Yung maliit, diameter 2 yon, 14 pieces. Ayan, no? Gawin muna natin, circle, dito sa quadrant, D for diameter 2. Ayan, no? Ang susunod na gagawin natin, ito namang medyo malaki na ito, no? Diameter 4, pero 14 din sila, no? So, ang gagawin natin, lapitan natin ng konti, C for circle, sa center, no? Tapos D for diameter, 4 mm yon, no? Ayan. So, baguhin natin yung color para sundan natin yung color nito. Since 14 pieces ito, i-array polar na lang natin, no? So, select na lang ito, AR, polar. Ang center point dito sa center ng circle na ito, ilagay natin 14 pieces, no? Tapos, so, ito yon, i-close natin. Ito na yon, no? Tapos na ito. Ang susunod, gawin natin itong circle na ito na diameter 40, no? Circle, D for diameter, 40 mm. Ayan, no? Ang susunod dito naman, circle, diameter 50. D for diameter, 50 mm naman. Kaya lang, ima-match properties natin. Ito yan, no? Diameter 50 ito. So, ang susunod na gagawin nating circle, itong buong ito, radius naman 50. Ayan, no? Nakasulat naman, R50. Circle, click tayo rito, radius 50. Ito na yan, no? Ang susunod, ito, yung circle na ito, ang diameter naman yan, 7. So, dito yan, no? So, kaya lang gagawa muna ako ng line dito para magkaroon tayo ng guide.
dito para magawa ito. No? Ngayon na circle tayo rito. Ayun, no, sa may quadrant, D for diameter 7 naman. So ito 'yun, no. 7, no. Kaya lang magdo-draw tayo ng line magmula dito sa quadrant na ito papunta rito, no. Ayan. Ito 'yun. Kaya lang ititrim na natin itong nasa gitna. Ito. Tapos trim na rin natin ito. Ayun. So, ibig sabihin, ito, nagawa na, no? Ngayon na ito, gagawin natin. Ito. So, gagawa tayo ng line dito para maging guide din. 30 degrees magmula rito hanggang doon, no? So, ibig sabihin, ito, 60 degrees ito. Magmula rito hanggang doon, no? So, pwede natin gawin yan mga boss. Magla-line tayo dito sa center. Pagkatapos, i-on natin itong polar tracking. So, na-discuss naman natin yan. Kailangan makita natin yung 60 degrees, no? Yun, 55, 56, 60, ayan, no? O, maglaline ako rito. Kailangan na gawin natin itong naka-straight na yon, 90 degrees yon. Match properties lang muna natin para hindi tayo malito, no? Itong mga guide na ito, ayun, no? Medyo itama natin para hindi tayo malito. Para ma-check natin kung tama itong angle na ito, meron naman tayong dimension angular dito. Kailangan lilitaw ito na 30 degrees. Ayan, no? So, tama ito, no? Ngayon, pwede na natin gawin ito. Meron siyang ikakopy natin ito, papunta ron, no? Pwede nating i-copy yan using rotate command, copy option, no? So, select lang ito. RO for rotate. Base point tayo rito. Tapos, merong option dito yung rotate. Ayan, copy, no? Click lang natin yung copy option. Specify rotation angle. So, ilagay natin 60 degrees, no? O, ayun na yun. Nakopy na. So, pwede nating i-trim ito para hindi na tayo malito. Ayun, no? Tapos, ang susunod na gagawin natin, ito, may distansya na 7 mm. So, i-offset natin ng 7. At saka ito, 7 yun, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, gawin na natin ito ngayon, no? Ang radius niya is 25. Gagamitin natin itong arc command, no? Itong option niya is start and radius. Start siya rito, end siya rito. Ang radius is, pwede na natin i-type, 25. So, ito na yun, no? Ayan yung option na start and radius. Kasi given naman yung radius, ayan, ha? So, yan yung command na arc. Ang option ay start and radius, which is yung radius is 25 mm. So, ibig sabihin, pwede na nating i-trim, no? Erase na muna natin ito. Nagamit na natin yan. Trim na natin ito. Ayun, no? So, ang susunod na gagawin, since nagawa na yung isa mga boss, hindi na natin gagawin itong nandito, yon, at saka ito, no? So, na-discuss naman natin yung array command, no? So, yan ang kagandahan ng array command. Select ko na lang yung array. Ito, at saka ito. Ayun, no? So, i-type ko AR. Ang center, polar siya. Polar option. Center dito. Ilang items? Nakalagay ang default naman is 6. 6 din naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Enter ko na lang. Pwedeng i-trim na lang natin, no? Ginawa natin yung isa, pero in-array na lang natin yung natira, no? So, array polar, iti-trim na lang natin ngayon ito.
So, yan yung trimming na lang, no? So, madali, no? Kasi isa lang naman ang ginawa natin, no? Ayan yung mga technique na dapat nating ina-adapt. Kaya tayo nagkakaroon ng practice exercises dito para ma-adapt nyo yung technique para mabilis na ma-drawing itong mga exercises natin, no? Dito sa AutoCAD. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, dimensioning na lang, no? Kailangan tumama yung dimension natin dito sa sample natin, no? So, unahin natin dito sa linear dimensioning, dapat ito, 7 ito. Ayun, tama siya, 7 mm, no? Tapos, ito naman, i-align natin. Ito, dapat 7 din ito. Ayun, tama siya, no? Pagkatapos ito naman, angular yan, nagawa na natin. Tapos yung mga diameter naman tayo ngayon, no? Dimension, tapos diameter. Ito, ang diameter nito ay 50. O, parehas, no? Diameter nun ay 40. Dito siya. O, parehas. Diameter nito ay 50. Diameter nito ay 20. Ayan, na. Ngayon ito naman radius niya, no? So ito radius 50 naman. So tama rin. Ito diameter nito 30 pala ito. Ayan, na. So nakalimutan natin. Tapos ito naman, diameter for 14 pieces, no? Ang gagamitin natin dyan, leader na lang, no? Magmula rito, ortho-off lang natin. Enter. O, tapos i-type natin, percent C. Ayan yung symbol ng diameter, tapos 14 pieces, no? Then, double enter. Ayun, so ito na yan, no? I-adjust lang natin yung distance. Ayun. So, ito leader na rin lang ang gagamitin natin. Yung sa maliit, leader. Percent siren. Tapos 2 mm kasi yan. 14 pieces din, no? Double enter. Ayan yung kagandahan ng leader, no? So pwede nating i-type. Itong symbol nito percent C ito, no? Pag diameter. Pero percent din naman pagka degree. Ayan, no? So ito yung mga dimension natin. So ito radius din pala ito, nakalimutan natin. Yon, 25, no? So, check natin, no? Yung dimension, ito. So, ito yan. Pagkatapos dito naman, ito yon. Tapos itong dalawa. Ito yan, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Sa tingin naman natin, lahat ng dimension niya tumama. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no? Dito sa exercises na ito, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.